Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung Senate hearing tungkol sa budget ng DOJ. Panoorin po natin tong Senate hearing na to. Dahil medyo kakaibang Senator Raffy Tulfo ang inyong makikita rito. Napakalumanay. Wala siyang kinagalitan. Wala siyang tinawag na INUTIL. Very calm. Very cool. Sana laging ganito, no? Kung papaano magtanong ang ating senador. Kasi para mas naiintindihan niya kung ano yung sinasabi nung kanyang mga resource person. O kaya yung mga invited person para madinig niya po kung ano ba yung nais nilang ipahiwatig. Hindi po, na i-on air sa programa ko sa Wanted sa Radyo, itong magkasintahan, sikat po ito, si Mikey Agustin and Yexel Sebastian. Daan-daan libong milyong piso na, hundreds of millions of pesos na po ang na-scam nila, investment scam. And baka abutin nga po sa billions of pesos na. Na-announce ko na po ito sa radio ko, and then before sa radio ko, kumalat ito sa social media. Kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan, sakay po ng Cebu Pacific going to Nagoya, Japan. Hindi ko alam kung ito'y tumatakas na or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Is there any way, I know na kailangan ng whole departure order from the court bago nyo hindi mapasakay yung isang taong gustong bumiyahe. Pero is there any way na mapigilan, I don't know, it's up to you sa immigration, gayon meron naman palang balita na kalat na ito ay marami na na-scam at inireklamo na sa NBI. Attorney Commissioner, go ahead, please. Actually, no, magandang katanungan ito. Kasi, pansinin nyo, sa immigration, diba, yung mga lehitimong maglalakbay, diba, may mga kamag-anak sa abroad, naghihintay doon, meron namang silang passport, kung magkakompleto sila, pero hindi napapayagan ng immigration na magbiyahe. Diba? Ang dami ng ganyan na nangyari. Kasi ninyo, ito sabi ni Senator Raffy Tulfo, itong mag-boyfriend na to, kalat na daw sa social media. Although, syempre, hindi naman talaga sila pwedeng mapahinto, no, sa kanilang pagbabiyahe kung walang valid reason at wala namang whole departure order na ini-issue ang korte. Kasi lumalabas siya, wala pang kaso na isinasampa laban dito sa allegedly scammer. So, allegedly pa lang kasi hindi pa yan napapatunayan at wala pang ang kaso. So, totoo naman na hindi mapabawalan. Hindi basta-basta ito mapapahinto sa kanilang pagbabiyahe kasi meron silang karapatan to travel. Meron silang karapatan, they have this right of movement, right to travel. Hindi mo yan pwedeng pahintuin. Pero diba, katulad dito, sabi nga niya, kalat na nga daw sa social media, pero nahahayaang magbiyahe. Pero yung mga ordinaryong tao na balak lang magbakasyon, let's say sa Hong Kong, sa Japan, sa Taiwan, sila pa yung na-offload. Hindi ba? Ang dami natin mga kababayan na wala kang kaso, hindi nagiging sensational sa social media. Kumbaga, simpleng tao lang, kompleto naman ang papel, hinahanapan ng yearbook. Tama ba yun? Tapos pag walang nakitang yearbook, offload, di na ka na pwedeng magbiyahe. So sana na itanong din pala ito ni Senator Raffy Tulfo, no? Nahinto na ba yung ganong sistema sa Bureau of Immigration? Sa mga immigration officers dyan sa airport? Attorney Commissioner, go ahead, please. Commissioner. Good morning, Mr. Chair, Senator Tulfo.
with the permission of the Secretary. Indeed, our records show that Mikey Trixia Agustin and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And based on our records, the two subjects have no whole departure order. And in fact, they have no derogatory record based on our database. Other than a whole departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed, the Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but there must be a complaint already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of the criminal complaint with the prosecutor's office. So, as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. Ayan. Tama. Hindi pwedeng ipahinto kasi walang kaso. Walang hold departure order. Kahit ilang tao na ang nagreklamo dyan sa sinasabi niyong mag-boyfriend na manloloko, hanggat walang kaso, hindi pwede silang pigilan sa kanilang pagbabiyahe. Okay, ito siguro tanong ko kay Secretary Remulla, kasi many years ago, I know na yung Secretary ng DOJ pwede mag-issue ng whole departure order, if I'm not mistaken, Secretary Remulla, upon the recommendation of the NBI dahil meron ng case na i-file against kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila. Sir Raffy Tulfo, kahit kailan hindi nagkaroon ng karapatan at authority na mag-issue ng whole departure order ang Department of Justice. Lookout bulletin lang. Matagal na ito na desisyon na ng Supreme Court. Sir, ang pwede lang ho namin gawin ay lookout bulletin lang po. Nagkaroon po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary De Lima. At dumating po ito sa Korte Suprema. At hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po yung ating tinitingnan. Ngunit kung gagawa po tayo ng batas. Pero sabi ni Secretary Remulla, maaaring mangyari ito kung gagawa kayo ng batas. So, kung nais nyo pong ganyan na mangyari, di gawa na lang po kayo kagad ng batas patungkol dyan. Na magkakaroon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, maaari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa saligang batas. So tandaan natin kahit na ito ay kumakalat sa social media, kahit ano pang bintang nyo sa tao na siya ay scammer, hanggat walang nagrereklamo, hanggat hindi nasasampa ang kaso sa korte, at hanggat hindi nag-i-issue ng warrant of arrest ang korte laban doon sa sinasabing scammer, walang pagpapahinto sa pagbiyahe. Kasi, lalo na't walang kaso, inosente pa rin ang dating niya. Siguro bugbog nga lang siya sa social media, sa programa ni Senator Raffy Tulfo sa RTIA. Pero, maliwanag na sinabi ng NBI, walang nagreklamo, walang affidavit na isinumite sa NBI. Laban dito sa mag-boyfriend na allegedly ay illegal recruiter. Kasi ang modus din itong si Mabatid, yung mga complainant niya, nagka-counter file siya ng complaint against her complainants ng cyber libel, harassment and everything. So yan po siguro isang dahilan kaya yung mga complainant natatakot. Is there any way that the NBI can help? Alam niyo po, Senator Tulfo, kapag ka po yung sinasabing complainant, wala pa po na ipapasang complaint. At halimbawa po, na nanira sila o nasira nila ang reputasyon ng isang tao, karapatan naman po nung nasira ang reputasyon na magsampa ng cyber libel. So siguro po, hindi naman natin siguro masasabi basta-basta na panghaharas ito. Dahil kung biktima talaga sila ng panluloko ng mag-boyfriend na to,
dapat malakas ang loob nila. Especially po, na-endorse na po sila sa NBI. Ano pa ba ang ikakatakot nila para hindi sila magsampa ng kaso? Is there any way that the NBI can help the complainants na para hindi na maharas? Kasi ang pagkakalam ko, abogado ata yung husband o partner nitong si Mabatid. Sa ngayon po, gagawin ng NBI Cebu natin, nahanapin itong mga complainants na nasa Cebu at isa-isahin na kumbinsihin na magbigay ng formal statements laban kay Mabatid. Yun lang po ang paraan para ma-file natin sa prosecutor's office ang kaso laban kay Mabatid. Hindi rin po obligasyon ng NBI na pilitin yung mga complainants na magsampa ng kaso. Nasa sa loob po yan mismo ng complainant kung gusto ba niya o hindi. Labag naman po yan sa karapatan ng isang tao na pilitin mo yung isang tao na magsampa kung ayaw naman na niya. Yun siguro yung word. I-convince. Pero hindi ito pwedeng pilitin. Kahit sino pa, kahit senador pa, kahit presidente pa, walang karapatan na mamilit, no? Pilitin ng isang taong magsampa ng kaso laban sa iba o laban sa isang tao. Special flights, special passengers on a special flight, nagcha-charter ng airplane, mga VIP po ito. Nakikita ko po, in fact, recently I saw it with my own two eyes, a convoy ng mga itim na sasakyan, papunta mismo ng eroplano, pagbaba, puro mga Chinese. And I've learned, and nung last hearing natin, na hindi na sila dumadaan sa regular process na frisking, pati yung kanilang mga bagahe, hindi na chine-check, wala silang frisking, walang checking, tuloy-tuloy na agad doon sa loob ng eroplano. At pagdating doon sa eroplano, yung kayo sa immigration, CIQ ba ang tawag nun? Immigration, quarantine. Customs, Immigration and Quarantine. Okay. Sir. Kayo pa mismo pupunta sa kanila versus sila dapat pupunta sa inyo. Pupuntahan nyo sila and then i-check yung kanilang records at ang checking through cellphone lang. Viber, pakicheck nga kung okay itong passport number, etc. At ang suggestion ko kasi noon, dapat magkaroon tayo ng isang processing center na kung saan kahit na VIP sila, ipoprocess sila, ipiprisk sila, tingnan yung mga bagahe nila kasi for all you know, baka mamaya may bomba doon. Pag suicide bomber, pagdating doon sa ere, pasabugin yung bomba, di kahiyaya tayo. Special flight? Siguro hanggat hindi ito pinagbabawal ng batas, mananatili itong legal, mananatili itong allowed, no? Siguro maganda lang po talaga is maiwasan kung ano man yung pwede maging anomalya habang pinoproseso to. Kasi hindi natin maiiwasan na yung balita na mukhang nagkakalagayan. Diba? Yun ang iwasan. Kasi siguro kahit naman may batas na bawal ito. Kung mayroong magpapalusot, lulusot at lulusot pa rin. Diba? Kahit napakaganda ng proseso na yan, kahit may one-stop shop na yan, kung ang tao sa loob ay tiwali. So talaga ang dapat nating iwasan dito, ang dapat nating ipagporsige, magkaroon ng taong honest sa loob ng bawat government agency. Sir, para sa training namin ng mga 100 agents, kailangan po namin dyan mga 19 million Okay. for next year. At yan po inislas. I think with your initiative, we can help the NBI. Di ba? Hindi nga. Yeah, with your help. I think kung ikaw magsabi, Sen. Rafi, sasabihin ko na yun. Hindi kasi, Mr. Chair, on a regular basis, tinatawagan ko NBI. Marami silang naitutulong sa programa. Well, it's not, kung yung mga taong pupunta sa aking programa, of course, meron silang mga gustong isolve ng mga crimes. And for whatever reason, ayaw nila sa PNP, gusto na sa NBI. So, mataas ang expectation sa NBI. Baka naman, pag konti lang sila at hindi natin nabibigyan ng suporta, baka dahan-dahan din mabubura na yung tiwala. Ayun. Wala namang masama na maging malakas ang NBI sa mata ni Senator Rafi Tulfo. Inamin naman ni Senator Rafi Tulfo na nakakatulong ang NBI sa programa niya. So, sige. Wala namang masama kung tataasan ang budget
para naman to sa NBI na nakakatulong sa programa niya. Of course, meron sila mga gustong isolve ng mga crimes. And for whatever reason, ayaw nila sa PNP, gusto na sa NBI. Yun lang. Yun lang ang problema. Pinull down na naman niya yung PNP. Ano ba ang problema ni Senator Raffy Tulfo sa PNP? Lagi siyang parang may negative comment. No? May negative comment siya sa PNP. Ni hindi niya inisip na dating PNP chief, si Senator Bato, na nandiyan lang sa tabi. Diba? Para ang laki ng kasiraan ng PNP at ang inaangat niya ay yung mga taga-NBI. Wala namang masama na mag-angat ng mga taga-NBI. Pero sana, wag naman kayo mag-pull down ng ibang ahensya para lang lalo kayong gumanda sa mata rin ng NBI para lalong bigyan kayo ng tulong, especially dyan sa inyong programa. Kaya pala cool na cool dito sa Senator Raffy Tulfo. Kasi ito yung mga tao na napapakiusapan niya palagi para sa kanyang programa. Katakataka talaga, no? Unusual itong hearing na ito sa budget ng DOJ. Kung bakit ang daming palpak tungkol sa issue sa ahensya na hawak ni Secretary Boying Rimulya, subalit hindi man lang niya ito sinita. Sa halip, mukhang bibigyan pa ng malaking budget ang NBI ng DOJ at iba pang mga kahilingan ni Secretary Boying Rimulya. Hindi man lang niya nabanggit ang tungkol sa kaso ng mga missing sa Bungero. Ang tagal na nito, ha. Marami ng mga misis ang umiiyak rito dahil sa bagal na mabigyan ng solusyon or kaya kompletong investigasyon patungkol dito. Ano na ba nangyari dito sa missing sa Bungero? Yung kaguluhan sa Bucor, hindi rin nabanggit. Diba? Yung na-fake news siya, si Secretary Rimulya, hindi rin nabanggit dito. Yung kaguluhan din sa Bureau of Immigration, katulad ng sinabi ko. Yung pag-offload ng mga pasahero. Yung Pogo fiasco, ano na nangyari dito? Yung kay Bantag, yung patungkol sa nag-interview ng mga vloggers, yung pagpapahuli kay Bantag para sa Percy Lapid case. O, ano nangyari doon sa Teves case? Walang nabanggit ni isa rito, si Senator Raffy Tulfo. Bakit kaya? Well, your guess is as good as mine. Kaya naman pala alaga niya masyado ang NBI dahil ayon sa kanya, mabilis na tumugon sa programa niya, yung RTIA. So, sort of give and take relationship. You scratch my back, I scratch your back. Makes sense, di ba? Naku, sana po, Senator Raffy Tulfo, kung ganyan kayo sa lahat ng inyong resource person, okay na sana kayo. Pero syempre, iba po yung mga binibitawan yung tanong. Minsan kasi doon tayo nagkakaroon ng issue sa mga tanong na binibitawan nyo at sa mga inyong suggestions at mga utos. Doon lang naman. Pero siguro, kung ganyan kayo palagi, approve na kayo. Pero syempre, excluding yung issue doon sa mga tanong at yung mga suggestions ninyo. Di siguro para mas maging maganda rin po ang tiwala ng tao sa PNP, suportahan nyo na rin po. Para mawala, mas tumaas, no? Yung pagtitiwala ng mga tao sa PNP. Siguro, start natin sa walang siraan. Iwasan nyo po munang maging negatibo sa mga miyembro ng PNP. Start po natin doon. Para po umangat naman yung trust natin, no? Yung trust rating ng PNP sa mga tao umangat din. Naku, ayun, mukhang umalis na si Senator Raffy Tulfo. Siguro, oras na ng kanyang program. Hanggang sa susunod, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.